What's up mga kuya? Nandito naman tayo para i-unbox. Next Cube Competition Pack. Mabibili to available sa Toys R Us sa mga mall. Naging curious lang ako kung okay ba talaga itong cube na to since sobrang pricey niya. So ito ay nagkakahalagang 1,299. Pero nabili namin to with discount during Christmas season. Mga around 500 siya nung nabili namin. So, naka-discount na siya. Kaya, sa mga curious dyan, nagbabalak bumili na itong Next Cube Competition. Ipapakita ko dito sa video na to kung okay ba yung carbon cutting, yung performance ng cube. Then, itong extra timer. Let's see kung okay ba. Let's unbox. So, ito guys, yung kanyang timer. So, physical pala siya. Hindi siya digital. So, no batteries needed. Kailangan na integration ng phone para ma-activate yung timer. Ito naman yung cubes. So, out of the box, okay siya. Okay yung colors. Yellow and white. So, yung logo niya, medyo off kasi nakalagay sa color blue. So, di lang tayo sanay. Usually, nasa white siya. Ito sa ilalim ng timer pala, ay nandito yung barcode ng kanilang app or yung timer para ma-access natin yung integration nito. Then, i-lead tayo sa app, which is this one. Ito, Next Cube. Next Cube app. So, na-install ko na siya. So, ang laman ng Next Cube is we have here solo mode, battle mode, leaderboards, and statistics. So, basically may sound effect pa siya sa loob ng app. So, unfortunately, hindi siya available sa mga newer versions ng phone. Sa old versions lang, pero hindi ko alam kung bakit. So, hindi siya updated as of now. Yung downside nga nito, ng timer na to is dependent siya sa phone. So, let's try mamaya kung gagana siya sa ibang timer. Ito pala. So, solo mode, ito yung layout. Battle mode. Ito ang layout ng battle mode. So, dalawa kayo. Then, try natin solo mode. So, tanggalin natin yung case natin para magkasya sa phone holder. So, try natin isang cube. Hindi ko lang alam kung saan pwede mag-solve kasi nakaharang yung phone. Either nandito, which is the standard, or nasa harap. So, for the meantime, for the first solve, try muna natin dito sa tayo. So, basically, naganda na ako sa performance niya. Mabilis. For non-magnetic. Oops. Yun, yung mga lockups. Meron siya. Mali. Ba't ako nagkakamali? Nag-improve ba yung time ko? I think oo, dahil sa bago siya. Maganda yung factory loop niya. Madulas. Then corner cutting. Let's see. Okay. So 45. Sakto lang, medyo snappy pa rin. Pero ito, good. How about pababa? So adjust natin. Tingnan natin yung turns. Ay, masikip masyado. Hindi magpapabukas. Ay, magpabukas ako. Next, let's try itong kabilang cube. Okay. Pangit ng scramble. Ah! Medyo pag tinabahan ka, ma-experience mo yung lockups. Pag define yung movement mo or sanay ka sa ibang cube. For intermediate, I would say okay siya.
Pero ang daming cubes dyan out there na mas mura pa dito na nag-perform at magnetic. Kasi yun na yung trend ngayon. Magnetic and customizable springs. Ito, let's see kung paano yung screw niya. Ito yung screw niya. Nakakita ko ng video na nagpa-pop yung center cap niya. Yun o. Try ulit. Yun. Yun yung mga problem niya pala. Siyempre yung sa usual timer sensor yung gamit. Dito press talaga physical. So kailangan firm yung pagka-bagsak. So yung advantage nito is hindi niya kailangan ng battery. Pero another disadvantage yung battery na makakonsume is galing sa phone basically. So yung phone natin kailangan rin older version para makita itong app nila. So mind you guys, sub 15 ako in average, pero best TV ko 9 seconds. Sub 10. Mas komportable ako sa harap mag-solve kumpara sa likod kasi mas kita siya, hindi nakaharang yung phone ko. Oops! 40, nice one. Check natin yung leaderboards. May kita natin dyan naka-rank yung best natin. So naka-try tayo ng 12 seconds dito sa cube na to. So battle mode. Ayan, lalabas lang dyan yung battle mode. Statistics, 22 songs. Okay. Ayan, so nakalagay dyan yung statistics. So let's try. Ang app na gamit ko is Twisty Timer. So try natin to. Okay, gumagana siya. Inspection. 17. Mag-try tayo ng average of 5. 40. Cheaper ulit. Wow. 50. Nice one. Naka-average tayo ng 15 seconds. So ito yung time natin. Medyo mabagal. Puro bad sold. Pero okay lang yan. So at least na-try natin yung performance natin. Ibibili nyo siya na regional price na 1299. Medyo pricey siya. Okay siya kung bibili nyo by discount. So nakuha namin to around 500 to 700 pesos. Good advantage 2 cubes. Meron kang 2 cubes for 500 to 700 pesos, which is around 250 per cube, then free timer. So disadvantage na itong timer, phone dependent, then mechanical siya. One hand lang. Integration pa ng app nila which is hindi updated sa new phone, so kailangan pang ma-optimize yun or i-update yun. So I would recommend it for beginners to intermediate, pero as an advanced, no, since madami ng murang timer dyan. Then meron na rin mga cubes na mura dito na magnetic na mas maganda ang performance. Hindi ko lang alam yung pinaka the best ngayon, pero comment na dyan kung anong pwede ko i-review for 3x3 as of 2026. Possibly customizable. Okay siya as initial stock. Pwede i-mod ng magnetic pero over budget na siya. So I guess it's a good so-so cube as of 2026. So that's all for today's video. Hope you like my video. Comment down below kung ano pang next natin i-review na cube. See you mga kuyas sa next unboxing. Bye bye. Peace out.